May bagong usbong na pasyalan sa lalawigan ng Camarines Norte na pinagsama-sama ang tradisyon, pagkain, nature at adventure. Sa isang bagong tuklas na tourism destination, ito ay matatagpuan sa Barangay San Nicolas sa bayan ng Talisay. Ngayong araw, December 5, 2025, matapos ang napakahabang pag-aaral, exploration at preparasyon, sa wakas, opisyal na ang pinasinayaan ang River Cruise Tourism ng Barangay San Nicolas sa tulong ng Department of Tourism Bicol, Provincial Tourism Operations Office, lokal na pamahalaan ng Talisay at Barangay San Nicolas. Sa bagong tourism package na ito, maaari ka nang makapagkayak sa malawak na ilog na napapaligiran ng bakawan at nipa. So, dito sa nilaunch na bagong tourism package sa bayan ng Talisay ay hindi lang i-feature itong napakagandang bakawan or mangrove forest, bagkus i-feature din ito ang kultura at masasarap na pagkain dito sa kanilang barangay. Hindi ka rin magugutom dahil sa dami ng mga pagkain na luto mismo ng mga residente ng barangay mula sa kanilang pangunahing produkto na tuhoy na mayaman sa kanilang lugar. Tampok din ang bukako o basket na yari sa dahon ng nipa na pinaniniwalaang sa mismong barangay nagsimula. Maaari kang matuto sa paggawa nito at maaari mo rin itong iuwi bilang souvenir at magamit pa sa iyong pamamalengke. Labis ang kasiyahan ng mga residente ng Barangay San Nicolas dahil hindi rin nila inaasahang may potensyal sa turismo ang munting barangay. Dahil sa kanilang bakawan, nagbukas ito ng oportunidad para sa kanilang payak lamang na pamumuhay. Malaki ang pasasalamat ng mga residente sa tourism officer ng Talisay na si Miss Jelaine Abante dahil hindi nito binitawan ang pangarap ng barangay. Kung anong mga ginagawa namin dito, magluto, luto ng kakanin, gaya nito, gagawa kami ng profi, pansit na makato. Marami na po siyang inilunsad sa amin ng mga seminar. Siya rin po ang nagbigay sa amin ng mga ganitong kagamitan. Dahil sa pagpapaseminar po niya, tinutulungan din po niya kami, mabigyan kami ng mga gamit para sa pagluluto namin. Maraming salamat po kay Ma'am Jilin kasi siya ang unang-unang sa amin na matulungan kami sa tuhoy recipes, lalo na sa Barangay San Nicolas. Malaking tulong ito para sa amin at sa komunidad para matulungan ang mga mamamayan dito. Magkaroon ng mga negosyo at iba't iba pang pagkakakitaan. Para naman kay Abante, ang tulong ng DOT5, PTOO at iba pang stakeholders ang susi para maisakatuparan ang pangarap na ito. Thank you to the team of Department of Tourism. Kasi sa totoo lang, dalawa lang po kaming staff ng tourism right now. But because of your support, feeling ko meron akong army. Sa totoo lang, wala pa kami tulog ni Danica, to be honest. But thank you so much sa barangay. Ang barangay council po, wala pa din yun pahinga for 5 days. Nagkaroon tayo ng ganito kasi you know naman po yung typhoon and also yung development natin dito sa ating San Nicolas Mangrove Forest. When I became a tourism officer, I really saw a potential here, but because of the insufficiency of the fund, so unti-unti and also through the commitment of the community, ayan, we started actually this river tourism. It all started with a group of children. Samantala, nangako naman si RD Herbie Aguas ng DOT Bicol na patuloy niyang itataguyod ang turismo ng San Nicolas. Ang isang turismo hindi po magiging maganda, hindi rin po mag-prosper without the participation of the community. Noong nakita ko po yung mga bata, yung mga hindi masyadong bata, tapos yung barangay, yung community, the local government, everyone is involved. Kaya sabi ko nga, napakaswerte mo ka at napakaganda ng kooperasyon ng barangay at syempre ng munisipyo. And I'm sure this gonna work and this is something na hindi ako bibitiw dito. Kaya naman, ikaw na nakapanood nito, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Itaguyod natin ang turismo kasabay ang pagmamahal sa kalikasan. So right now